Kalashroom, for today's video ay meron tayong kliyente na first time niya sa atin and first time niya din magpapalagay ng eyelash extension. O diba, sa atin niya napili ang unang experience niya dito sa eyelash extension. Meron siyang pinakita sa akin na yun daw yung gusto niyang gawin na style sa kanya. So ito yun. Oh my God! Wow! O diba, pang malakasan pala ang gusto ni Madam. First time niya pero gusto niya agad-agad ay bongga. Nakakatuwa nga si Madam, kahit first time niya magpalagay ng eyelash extension is hindi makulit yung mata niya. Hindi pa saway. And super ganda niya sa personal, guys. Sana all. Akala ko nga hindi siya matutuloy dahil makulimlim at baka umulan. Buti na lang talaga hindi pa umuulan nung dumating siya. Hindi ko nga natanong sa kanya kung taga saan siya. Na-amaze kasi ako sa mukha niya. Sobrang, ay nako. Ito yung isa sa mga pinakamahirap dito sa amin ay walang parking ng kotse. At mabuti na lang talaga nakapag-park si Madam doon sa Petron. Motor lang kasi naman ang pwedeng maipasok dito sa aming compound. O diba, may amin. Iyo ba yan? Sa part na nga nito ay naglalagay na ako ng primer. Ang gamit ko pala dyan is Jenny Rush. Pagkatapos ko nang lagyan ng primer ay binarush ko muna siya habang pinapatuyo gamit ang aking mini pan. After ko nga siya i-brush ay nilagyan ko na siya ng bonder. Ang gamit ko dyang bonder is Jenny Rush. After ko siyang lagyan ng bonder ay binarush ko ulit siya and pinatuyo ko siya gamit na naman ang aking mini pan. Kailangan tuyong-tuyo bago kayo magsimula sa paglalagay ng eyelash extension ha. After ko nga lagyan ng bonder at mabrush ay nagsimula na ako sulatan yung talukap ni Madam. Char! Sa mga hindi po nakakaalam, ang tawag po dyan ay mapping. Dyan po ako naglalagay ng mapping, hindi po dun sa eye patch. Kasi pag inaangat ko siya, nawawala siya sa sa line ko, kaya dyan na lang ako naglalagay. Ang style pala na gagawin ko sa kanya ay cut eye. Pagkatapos ko nang lagyan ng mapping si client, ay nagsimula na ako maglagay ng tape sa magkabilang outer ni client para talagang magpantay ang paggawa ko sa kanya ng style. Kasi bala ko sana nalagyan siya magsabay na parehas outer ang simula ko paglalagay ng eyelash extension. At ayun na nga, mag-start na tayo maglagay ng eyelash extension and ang size na nilagay ko dito sa unang-unang sizes dito sa outer ay size 15. Pero yung pilikmata niya kasi mahaba, mas mahaba pa sa size 15. Oh my God. Kailangan ko na talaga siguro bumili at maghanap ng size 16. Kayo ba? May alam ba kayo na bibilhan ng size 16? Or meron bang binebenta? Or meron talaga na size 16 dito sa Pilipinas? Share nyo naman kung may alam kayo. Oh. Alam nyo ba guys, sa paglalagay ng size 15, talagang binibilang ko yan guys para pantay na pantay talaga yung kapal talaga niyan. Kasi para sa akin, ang cut eye style kasi, kailangan sobrang ano mo dyan, busisi kasi yan, tsaka kailangan ingat na ingat kang maglagay ng sizes sa bawat age ng ating taluka para magpantay talaga siya. Kaya size 15 ang nilagay ko sa kanya kasi super haba talaga ng pilikmata ni client. Pero pag maiksi naman, nagsisimula ako sa size 13 matatapos ako sa size 8. Dito sa lash room ay pinapantay namin yung haba ng pilikmata sa eyelash extension na ilalagay namin. Pero bago namin ilagay ay itinatanong na muna namin sa client kung gusto ba niya ay pantay lang ba or mas mahaba sa natural lashes niya. Hindi yung agad kami, diba? No! God, please, no! 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 After ko maglagay ng size 15 ay nilagay ko na ang size 14. Pinibilang ko din yung size 14 ng bawat lagay ko para din, diba? Para pantay na pantay talaga yan. Kada maglalagay ako ng 3 or 4 ay pinapahanginan ko agad siya para hindi siya magdikit-dikit kasi nga makapal ang ipinapagawa ni client. Pag makapal kasi ang pinapagawa ni client ay nakaalalay talaga sa akin palagi yung mini pan ko. Gamit na gamit yon para mabilis matuyo at hindi siya magdikit-dikit. Kasi dati, yung hindi pa ako masyadong palagamit ng mini pan, ay nagkakaroon talaga ako ng, nang nagkakadikit sila. So, nahihirapan ako. Tinatanggal ko siya, umuulit na naman ako, pumapangit yung eyelash extension, yung mga gawa ko pumapangit kasi nagdidikit-dikit siya. Pero ngayon, lagi ko siyang gamit, segundo ko siya ginagamit para diba, bongga! Paano masabi? Maganda naman talaga, napapabilis yung trabaho ko. At dito na nga tayo sa size 30 na ginagawa ko. O, diba, lahat ng size may kwento. Itong size 13 na to ay palaging nauubos talaga sa amin. Ito yung unang-unang nauubusan kami ng stock ng size. Ewan ko ba kung bakit laging size 13 ang gamit namin? Halos lahat ng client namin ay ang hahaba ng pilikmata. Oh my God, kami lang talaga ang hindi mahaba ang pilikmata. Kung sino pa yung lash artist, yung pa yung walang pilikmata. Pero ito si Madam, pinagpala sa pilikmata. Oh my God, mapapasana all ka na lang talaga. Sana all. At ito na nga, size 12 naman ang gagawin natin. So ito, nung size 12 na, naisipan kong itip na yung dalawang magkabilang nilagyan ko ng eyelash extension para mas nakikita ko yung natural lashes ni client na pwede ko pang lagyan. Diskarte lang, diskarte lang. And ganyan din yung mga techniques ko kapag hindi ko nakikita yung natural lashes talaga kasi sobrang kapal din ng pilik mata ni Madam. Isa din to size 12 na to, ang palaging nauubos din sa amin. Ewan ko ba, itong 13 and 12 na to, laging nauubos agad-agad sa amin. Kayo ba mga kapwa ko lash artists? Anong size ang palaging nauubos sa inyo?
Share nyo naman sa akin, oh. Tsaka itong nabili kong eye patch, yung kulay pink yung plastic niya, hindi siya madikit. Parang tuyot na siya. Di ba dapat medyo may ano pa siya, parang may aloe vera pa sa ilalim. Hindi tuyot siya. Ito siya, oh. Ito yung nabili ko sa Shopee na hindi talaga siya dumitikit. Kaya kailangan talaga na may tape talaga na nakaalalay sa kanya. Ganito ba talaga siya, guys? Kaya ngayon, umorder ulit ako. Iba naman yung binili ko. Hindi na ganyan yung lagayan ng eye patch, hindi na ganyan yung kulay ng plastic. Yung silver na. Kayo ba, mga kapwa ko lash artist, ano yung mas magandang gamitin na eye patch? Ano yung pwede nyo ma-recommend sa akin? Please, i-share nyo naman sa akin, kung ano yung magandang eye patch na alam ninyo, kung ano yung ginagamit ninyo. Size 11 na nga pala ang ating nilalagay na size dito sa client na to. Kaya medyo, alam mo na, malapit na tayo sa exciting part. Itong size 11 na to, ito yung madalas na ginagamit namin sa mga kliyente namin na maliliit ang pilik mata or maiikse. Pero hindi kami naglalagay ng isang size lang, ha. Naglalagay kami tatlo pataas yan. Kasi pag isa, nagmumukha siyang pamaypay, day. Kasi minsan, may mga client kami na sila yung mismo nagsasabi sa amin ng size, tapos gusto nila isang size lang. Kaya ako, todo paliwanag ako na hindi ma'am kami gumagawa ng isang size lang kasi nagmumukha siyang pamaypay. So naglalagay kami, 3 pataas po. Tapos sasabihin ni client, o sige ma'am kayo na po bahala, basta maganda ako ha. Sana all. Tayo na nga, size 10 na tayo dito, o diba? Medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Medyo nahihirapan na ako maglagay dito sa inner part. Kasi yun talaga yung pinaka, talaga sa akin, struggle is real. Yung inner part talaga. Gamit ko pala dyan na tweezer na pang panning is yung kay Beauty by Clothes. O diba? Sobrang ganda niyang gamitin and sobrang liit lang din niya nung ulo niya. And yung pang isolate ko, yung pang hawi-hawi ba, kahit anong brand naman yan. Kasi ako gano'n naman din yung gamit ko kahit anong brand. Basta, gamay mo yung, yung pagkahawak and komportable kang gamitin. So, ayun. At yung gamit ko din dyan na tape ay kay Beauty by Clothes. Alam niyo ba guys, ang ganda niyang gamitin kumpara doon sa ibang tape na ginagamit ko. Sayang nga kasi isa lang. Beauty by Clothes, baka naman. Paano masabi? Ano ko nasabi? Simple lang. Kahit naka-sunscreen si client or walang sunscreen na gamit, naka-foundation man or what, dumidikit siya, dumidikit siya, and kahit malagkit yung tape niya, hindi naiiwan yung lagkit sa daliri mo, kaya sobrang ganda niya. Sayang lang talaga, isa lang talaga. Baka naman, my clothes! Oh my God! Kaya nga tinitipid ko talaga siya, as in tinitipid ko talaga. Pero sabi naman ni Madam Clothes ay soon daw, magkakaroon na rin siya ng shop dito sa Pinas. So, kaya excited na talaga ako magkaroon siya dito kasi alam ko na kung saan ako o-order talaga ng mga tape. At ayun na nga, tapos na kami dito sa part na to. For the linis na ang person dito, lagay na tayo ng bonder. After maglagay ng bonder, i-brush na natin. Alisin na nga natin lahat ang nilagay natin dyan na tape. At ayun na nga, pinadilat ko na nga si client dito and sabi ko sa kanya, tumingin siya dito sa camera para makita talaga ninyo kung gano'ng kaganda yung gawa ni Lashon by Joanna Jean. In fairness, hindi man lang nagluha si client, ni isang tulo ng luha wala siya. At ayun na nga, tapos na tayo and here's the final look. Dahil napanood mo ang video na to at hindi ka pa nakapag-follow, please like, comment, and share the love!